Ate Kikay. Ako nga pala si Jessie, 32 taong gulang at isang OFW. Ang aking ina ay isang professor sa isang universidad at ang aking ama naman ay nagtatrabaho sa isang private company. Dalawa lang kaming magkakapatid, ate. Puro lalaki at ako ang panganay. Mahirap lang ang buhay nila mama noon. Nag-working student siya para makatapos sa kanyang pag-aaral. At dahil panganay ang aking ina, kailangan niyang pag-aralin ang kanyang mga kapatid. Kaya't matagal nakapag-asawa si mama, ate. Maraming hirap din ang napagdaanan ni mama, ate, bago niya natapos ang kanyang pag-aaral. At ganun din si Papa. Isa rin siyang working student. Nasa kolehiyo si Papa nang nakilala niya si Mama. At nagkarelasyon silang dalawa. 31 taong gulang si Mama noon. Samantalang si Papa naman ay 25 taong gulang pa lang. Ate Kikay, malaki ang agwat ng kanilang edad. Gusto na ni Papa na magpakasal na sila ni Mama, ate. Pero hindi pumayag si Mama dahil may mga kapatid pa siyang kailangang pag-aralin. Nabuntis si Mama, ate, kaya't nagpakasal sila dahil matatanggal na si Mama sa kanyang trabaho. Galit na galit ang mga magulang ni Mama sa kanya. Nagalit si Lulu sa kanya dahil may usapan sila ni Mama na kailangan niya munang pagtapusin ang kanyang mga kapatid bago siya mag-asawa. Pero nangako si Mama, ate, na pag-aralin pa rin niya ang kanyang mga kapatid kahit may pamilya na siya. Pero naging komplikado ang lahat matapos sila ikasal ni Mama, ate. Pinagbawalan ni Papa ang aking ina na makipagkita sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid. Ang sabi ni Papa, ang kita daw ni Mama ay para lang sa kanila dahil mag-asawa na sila. May asawa na daw si Mama at wala na siyang obligasyon sa kanyang mga kapatid. At yun ang dahilan na lumaki ako na hindi maganda ang relasyon ni Papa at sa mga magulang ni Mama. Napansin ko na mahaba ang pasensya ni Mama dahil mas matanda siya kay Papa. Kinukontrol ni Papa si Mama, ate. Gusto niya
na siya lagi ang nasusunod sa bahay. Tahimik lang si Mama para walang gulo. At hinahayaan na lang niya si Papa, Ate. Lumaki ako na hindi close kay Papa. Ewan ko ba, Ate, hindi ko sinasadyang may hinanakit ako sa aking ama. Kunting pagkakamali ko lang, binabatukan na niya ako kaagad. Minsan, pag nag-aaway sila, sinasabihan niya si Mama na hindi daw niya ako anak, Ate. At dahil sa mga verbal abuse na napagdaanan ko sa aking ama, hindi ko maiwasan na maghinanakit sa kanya at tinatago ko lang ito. Mapagmataas si Papa, Ate. Nagpapagawa siya ng bahay pero pinag-loan niya si Mama. Sa totoo lang, Ate, nabaon sa utang si Mama. At pati pambayad ng ilaw at tubig, hirap na hirap si Mama dahil si Papa hindi nagbibigay kay Mama ng kanyang kinikita. Mahal na mahal naming magkapatid ang aming ina, Ate. Lumaki kami na malayo ang loob namin kay Papa. At mas lalong lumayo ang loob namin kay Papa nang malaman namin na may kabit si Papa, Ate. Lumaki ang away ni Mama at ni Papa, Ate, nang kinumpunta ni Mama ang aming ama tungkol sa kanyang babae. At napagbuhatan ng kamay ng aming ama si Mama. Dahil dito, nilabanan ko si Papa. Hindi ko napigilan ang aking sarili. At nagsuntukan kami ni Papa, Ate. Pinalayas ako ng aking ama. Pero pinigilan ako ng aking ina. Paano na lang daw siya kung aalis ako? At yun ang dahilan na hindi ako umalis sa aming bahay. Hindi na ako natatakot sa aking ama. Pag-graduate ko ng college, Ate, may nag-offer sa akin ng trabaho sa abroad. Alam mo, Ate, hindi dahil sa pera kaya tinanggap ko ang offer sa akin. Gusto ko lang mapalayo sa aking ama. At gusto kong kunin si Mama, Ate. Nakapagtrabaho ako sa Singapore sa isang construction company. At na-promote ako bilang isang safety officer.
Lagi kong pinapadalhan ng pera si mama at ang aking kapatid. Hanggang sa pinagbakasyon ko si mama at ang aking kapatid. Alam mo ate, mas lalong nagalit sa akin ang aking ama. Bakit si mama lang daw at ang aking kapatid ang aking pinapadalhan ng pera? Sa tuwing nagagalit siya sa akin, si mama ang kanyang pinagbuntungan. At walang magawa ang aking ina kundi ang umiyak. Noong 2017, nag-retire na si mama sa kanyang trabaho, ate. Ewan ko ba, Ate Kikay, masama man pakinggan, pero parang nakasentro ang pera sa aming pamilya. Gusto ng aking ama na ilansam ang retirement fee ni mama at sinabi ko sa kanya na huwag niyang ilansam, ate, dahil alam ko na si papa lang ang magpakasasa nito. Galit na naman si papa sa akin. Pinagbantaan niya ako na hindi na makaapak pa sa aming bahay. Pero sinunod ni mama ang aking gusto. Kaya tumatanggap na si mama sa kanyang monthly pension, ate. Nagpasalamat ako dahil akala ko wala nang poproblemahin pa si mama. Ngunit mas lalong mahirap ang kanilang sitwasyon. Lagi na lang minumura ng aking ama ang aking ina, ate. At sinasabihan pa niya na sana mamatay na lang daw si mama para siya na ang tatanggap ng pensyon ng aking ina. Alam mo ate, matalas talaga ang dila ng aking ama. Nagkasakit si mama. Na-diagnose ito ng stage 4 breast cancer. At yun ang dahilan, ate, na umuwi muna ako sa Pilipinas para maalagaan ko si mama. Ginawa namin ang lahat, pero lumipas ang mga panahon. Kinuha na ang aming ina. Pumanaw si mama, ate. Sa libing ni mama, ewan ko ba, mas lalo akong nagalit sa aking ama. Pero ate, kailangan kong tanggapin ang lahat na wala na ang mahal naming ina. Pagkatapos ng libing ni mama, nagdesisyon ang aking kapatid na bumukod na ng bahay.
lalo na't gusto na niyang mag-asawa. Gusto niyang makalayo kay Papa. At samantalang ako naman, ate, nagpagawa ako ng aking sariling bahay at nagpaplano na mag-asawa na rin. Pero iwan ko ba, hanggang ngayon galit na galit pa rin ako sa aking ama. Dahil sa ngayon, nagsama na sila ng kanyang kabit sa bahay na pinaghihirapan ng aming ina. At si Papa na ang tumatanggap ng pensyon ni Mama, ate. Gustuhin man namin na kunin ang bahay, pero ibinigay na lang namin ito sa aming ama. Ewan ko kung ano ang mangyayari sa susunod pang mga araw. Hindi ko alam, ate. Iisa lang ang naghahari sa aking puso ngayon. Ang awa sa aking ina. Pumanaw na hindi man lang nararamdaman ang pagmamahal sa aming ama. Ito ang kwento ng aking buhay. Maraming salamat sa pagbibigay ng buhay ng aking sulat. Hanggang dito na lang, Jessie.